Hello, good day mga kadiskarte and welcome to Noah's Farming and Technique. For today's video ay papakita po natin ang tatanim ng karagdagang sibuyas dahon. Kung matatandaan po natin ay nagtanim tayo ng sibuyas dahon nung nakaraan at nung nakaraang araw lang ay nagsimula na tayong mag-harvest at sa tingin natin ay kinukulang po tayo kasi magamit po tayo sa ating mga sibuyas dahon, kaya isipan kong magtanim tayo ng karagdagang sibuyas dahon para maging unlimited po yung supply natin at di na natin kailangang pumunta pa sa mga merkado para bumili kung kailangan natin. At isipan po natin magtanim ng karagdagang sibuyas dahon since dumating na yung order natin na soil mix. Shout out pala kay Ma'am Elisa Lagura. So ay lalagay po natin yung kanyang FB account at pwede nyo siyang kontakin. So bali yung ginagamit niyang account ay yung sa husband niya, so ilalagay natin sa ating screen at pwede nyong i-contact. At hindi lang to unang pagkakataon na nakabili tayo, so this is our third time na naka-order sa kanya at magagandang klase po yung soil mix na kanyang binibenta, kaya lagi tayong bumibili sa kanya at salamat at dumating na. So pwede nyo siyang kontakin at nagde-deliver siya within Tagbilaran or within Bohol. At before tayo dumako sa ating pagtatanim ay mag-update tayo konti ng ating mga sibuyas dahon na ating tinanim nung last video natin. So let's go. Ito pang itsura ng mga sibuyas dahon ng unang araw ng ating pagtatanim. At pagkalipas lang ang isang buwan ay ganito na po sila. So makikita natin napakalalago ng kanilang mga dahon at nagsimula na siyang dumami. So ready for propagation na po yung ating mga sibuyas dahon. At makikita natin marami na yung mga suhi at yung kanyang mga suhi ay naging mature na rin na pwede na nating mailipat ng pagtataniman. At siguro mga ilang panahon lang ay makakuha na naman tayo ng panibagong mga puno na pwede nating itanim at ma-harvest na rin natin yung iba. Kasi kung nagpupungkulan na po sila sa isang lugar, eh kailangan na natin itong ilipat kasi magiging sanhi din ito sa pamamayat kung nagagawa na sila ng nutrients sa isang maliit na space. So sa bandang dito pala ay may dalawang na missing po at nakala po nating kinalkal po ng manok, pero ibang manok pala yung kumalkal. So yung auntie ko pala yung minsan nagluto siya na kinulang siya ng sibuyas kasi naubusan, so siya yung nag-harvest. So ito po muna yung mga gagamitin natin sa ating pagtatanim ng karagdagang puno ng sibuyas dahon. At gaya ng dati ay tatanggalan po natin sila ng mga ugat kasi para mas mabilis yung papalabas ng mga panibagong ugat, kailangan natin tanggalin yung mga luma niyang mga ugat at puputulan din natin sila ng mga dahon. So sa mga hindi nakapanood ng ating last video na tungkol sa pagtatanim ng sibuyas dahon ay putulin muna natin yung kanilang mga dahon. So isang reason nito ay para sa malalakas na mga hangin, hindi sila madaling matumba since hindi pa ganun kakapit yung kanyang mga panibagong ugat. At pangalawang reason ay para yung kanyang mga nutrients na na-absorb ay magagamit muna niya sa pagpapalabas ng panibagong mga ugat instead na mapunta sa pagpapadami ng kanyang mga dahon. So itong mga tinanggal nating mga dahon ay gagamitin din natin to sa ating mga pagluluto. So itabi lang natin to
So bali itong mga stock na tinanggalan natin ng mga ugat, yun ito yung ating gagamitin sa pagtatanim. So ito, iligpit lang muna natin to kasi ito lang naman yung gagamitin natin. Kasi na to sa mga pots na hinanda natin na ating pagtataniman. So ito po pala yung kukupit na nabili natin kay Ma'am Elisa Lagura. So napakaganda po ng klase ng kukupit na nabili natin. At nakabili din tayo ng black soil. At napaka buhaghag po nito. So maganda pong panghalo ng kukupit at carbonized rice hull para sa ating mga itatanim na sibuyas dahon. Kailangan palang lupa para sa mga sibuyas dahon ay yung hindi maputik na klase kasi sensitibo po sa tubig yung sibuyas. So kung ang sibuyas ay laging nababasa kasi hindi well draining yung kanyang lupa na pinagtataniman, ay maging sanhi ito sa pagkabulok ng puno ng mga sibuyas natin. So isang malaking factor sa successful na pagtatanim ng sibuyas ay yung well draining na klase ng lupa na ating pagtataniman. Disclaimer lang, at sabi ng iba ay minsan naghalo sila ng kunting buhangin para maging buhaghag yung lupa at hindi mag stuck yung tubig sa pagdidilig. At ngayon ay dadako na tayo sa ating pagtatanim. Napakadali lang ang paraan ng ating pagtatanim. So diin lang natin ang mga nasa 2 inches at subukan na natin sila na mapatayo kasi mga ilang araw lang ay mag-umpisa na itong papalabas ng mga panibagong ugat at mag-umpisa na itong kakapit sa lupa nating pinagtataniman. Huwag kalimutang diligan pagkatapos na may tanim natin at lagay natin to sa lugar na hindi direktang masisikatan ng araw. Nang sa ganun na hindi sila matuyo at habang hindi pa sila tuluyang nakaka-recover. Ayun, natapos na nating maitanim ang ating sibuyas dahon at ganun lang ka simple ang paraan ng ating pagtatanim. At hopefully makaraan ng ilang weeks ay makaka-update tayo ng ating mga pananim at ipapakita natin ang kanilang mga development. At hanggang dito na lang tayo at hopefully may natutunan kayo at sana ay makita-kita tayo ulit sa susunod na mga videos. So hanggang dito na lang tayo. Ingat kayo lagi at God bless and bye-bye.